Hi guys, good morning. Today we are going to Wheeltech Cainta and papa-install natin itong dashcam na Blue Sky C. Actually hindi papa-install kasi na-install ko na to, kaya lang merong isang wire na kailangang ilagay doon sa ignition. And although alam ko naman kung paano ilagay, kaya lang marami tatanggalin electrical to, so baka hindi ko maibalik. So ito yung binili naming Blue Sky C na dashcam sa Lazada. Ayan siya. So tulad din ito nung nilagay namin sa N1. Kaya lang before, nakuha namin yung sa N1 at around 5,000. Nakuha namin to siguro mga 3 months or 4 months ago. Nakuha namin to, tumaas na yung presyo na 7,000. Okay, so ito ang dadali natin ngayon, of course, B1. Ito yung sa N1. Ito yung nakuha namin na mas cheaper. Kita nyo guys, pag ito kasing Blue Sky C, kinatok mo siya or tinatch mo siya, yon, so nag-on siya, nabubuhay siya. Unlike yung sa Versys, although naka-connect na sa battery, sa positive and negative, hindi pa siya ganito, hindi siya nabubuhay pag tinap mo siya or tinap mo yan. So kailangan, yes, basta magalaw yung motor, nag-on siya. Kaya nga lang, downside dito, medyo malakas siya sa battery. Kahit wala kasing Kasi kahit walang susi, nag-on siya. So dapat yung sa N1, so dapat yung sa B1, ganito din. So papakonect natin sa ignition. Okay, let's go guys! Anong name mo kuya? yeah. Ano lang mo? Janelle. Thank you. Actually guys, madaming klase ng dashcam na lumabas na ngayon. Merong Cheeky, merong TS Bowtech yata yun, yung isang brand. Mas high-tech sila. Kasi meron pa silang mga tire monitoring equipment or system, no? So, mas mahal nga lang sila. May mga GPS. Kaya lang ito Cheeky is around 20,000 up. And the other Cheeky is around 20,000 up. And then the other one I think is TS Bowtech. I don't know what's the exact brand, no? Pero mas mahal sila. So ang binili lang namin ay si Blue Sky C. Although hindi sa ganun ka high-tech, plain dashcam lang siya, plain camera lang siya. Rear and front naman yung kanyang camera. But I think meron na rin GPS to, kaya lang kailangan pa ipa-activate. So tumaas na nga from 5,000 to 7,000. Meron pa rito mga e-bikes. Yes. Speaking of e-bikes, anong masasabi nyo ron guys? So binawal na siya. Hindi lang actually yung mga 4-wheel, kasi di ba meron mga e-bikes na mga 4-wheel, to yung may mga tarapal na bubong. Then meron ding mga e-bikes na 2-wheel lang, and the scooters and tricycles, no? Ayan, actually itong mga tricycle na ito matagal nang bawal sa national road to, sa national highway. Pero yung mga e-bikes, since bago pa lang itong mga to, so pinagbabawal na sila ngayon, no? And I think, in my opinion, siguro tama lang na wala sila sa national highway, itong mga e-bikes na ito. Kasi hindi dahil sa nakakagulo sa kalsada, kundi for safety rin nila. Kasi syempre national highway, bibilis na nung takbo ng mga sasakyan dito. Tapos sila syempre makupad na mga e-bikes na naman yun. Then magagaan sila. So hindi sila advisable talaga national highway. So for me, tama lang naman yung batas na yon, no? For the safety of everyone, for the safety nung rider, ng mga e-bike owners, and yung safety na rin ng mga
four wheel or yung mga nasa karsada, lahat ng nasa karsada, ano. Kasi hindi naman talaga nakadesign yon sa national highways. However, maraming masasagasaan ng mga e-bike riders, no? Kasi yung mga naghahanap buhay, like dito sa Masinag, no? Meron ditong kulay green, maraming naghahanap buhay na mawawalan ng trabaho kasi hindi naman sila makakatakbo dito sa Marcos Highway. And yung mga, let's say, sumusundo sa mga anak nila sa eskwela, siyempre, kailangan na nilang ilagay sa service yung kanilang mga anak or mamasahin na, mag-commute na lang. Kasi maraming naghahatid or maraming parents na ang ginagamit na e-bike sa paghahatid ng kanilang mga anak. So yung sa e-bikes, kayo guys, ano yung opinion nyo regarding e-bikes na ipagbabawal na sa national highway? And hindi lang actually e-bikes pa, well, considered to be e-bikes din, yung mga single wheel, nakakakita ba kayo noon? Yung gulong lang. Then yung mga scooter na nakatayo, no? So bawal na rin yun. Yun talaga, I think, delikado yun. Please comment down below kung ano yung thoughts nyo or yung feedbacks nyo or yung kung ano yung opinion nyo regarding doon sa mga e-bikes na ito. Ang bagong Staria. Coding ba tayo? Nanonood ba kayo ng news? Kagabi nanood kami ng TV Patrol sa YouTube. Then nakita nyo ba yung news na 19 vehicles ang nasunog sa NAIA 3 na ang tinuturong cause ay grass fire. So you can just imagine 19 yung nasunog, nakaparada ka lang doon, tapos nasunog yung sasakyan mo. Although according to the news, no, according to the NAIA 3 authorities, kasi merong nagre-renta ron doon sa lupang yun para gawing parking lot. Supposed to be gagawa ng building, pero hanggang wala pa yung building, papagawaan muna ng parking lot. Pwede naman dumiretso rito? Di pa yata, ano? Iikot din. Exit, Felix Avenue. Kasi guys, before open to ngayon sinara na nila. Hindi ko alam kung ano gagawin dito. So dire-diretso na muna. And dito sa kabila yung ikot. This is Santa Lucia Cainta. Sarado. Okay, back to the news. So sasagutin naman daw nung may-ari ng lote yung lahat ng damages, no, doon sa nangyaring fire. Although under investigation pa siya, pero ang itinuturong cause ay grass fire. Imagine guys, no, sa tindi ng init, then nakadagdag pa yung hangin kasi malakas yung hangin during that time. So init plus hangin equals fire. Isa rin sa tinitignan nila ay yung mga, baka merong mga flammable substances like alcohol doon sa loob ng kotse. Siyempre pag nabilad, nag-i-ignite yun ng fire. Pero mo naghihintay ka lang ng susunduin mo o naghatid ka na sa airport pagbalik mo sa parking, so wala ka na palang sasakyan. So guys, ingat kayo sa mga pagpapark ng mga sasakyan. Better kung papark kayo doon sa mga, not sa open spaces, no? Wag open space, doon sa mga enclosed areas para at least, tsaka doon sa mga sementado, para at least kita nyo yun. Ngayon lang nangyari yun actually, no? Tagal na nung NAIA 3, pero ngayon na nagkaroon ng fire doon, no, na nasa open area. And the other day, nagpunta kami ng Kimco Motors dito sa Santolan. Tinignan namin yung isang magandang scooter nila. Malaki siya actually, 550, AK 550. Siya yung next dun sa exciting 400. And maganda naman siya actually.
na-mention nung, kasi hindi naman namin alam, wala kami masyadong idea regarding Kymco. Hindi namin alam sino ba gumawa nito, sino ang mga engineers nito, ano ba yung mga parts nito. Then sinabi dun sa tindahan, ang Kymco daw ay Taiwan made, and yung daw engine nito ay same as sa BMW. Yun nga lang guys, hindi ko na itanong kung ang BMW ba ay British Motor Works or Baluarte Motor Works, no? So, Taiwan made, pero ang engine ay same with BMW. And yun ang sinabi sa amin, yun yung feedback nung representative ng store. And marami din naman daw parts, pwede naman mag-order sa kanila in case may parts na nag-breakdown. So dun sa mga subscribers namin or those who are watching this video, please comment down again, comment down below kung meron kayong AK550, kung ano yung impression nyo rito. Kasi when we've checked the motorcycle, yung mga plastics niya, yung mga materials na ginamit ay premium naman, magaganda. And malaking difference niya in terms of price doon sa kanyang competitor na T-Max or Tech-Max. Ito yung tatay ni X-Max. Maganda rin kasi ang scooter guys sa expressway, kasi expressway digan na to actually. 550, 400 nga lang pwede na expressway Kasi ang big bike kapag mas malayuan, okay naman siya. Kaya lang kung matraffic combination ng city, hindi naman masyadong malayong probinsya yung pupuntahan mo, combination ng city driving, highway, better yung scooter. Kasi ang hirap nitong big bike, unang-una ang init, tapos well, in terms of weight, pabigat din naman kasi actually yung AK550, 220 kilos. However, yung engine niya ay nasa baba, so hindi siya masyadong, unlike yung mga ganito big bikes, nasa middle, no, nung motor. So mas malaki ang tendency niyang bumagsak or bumuwal, unlike dun sa nasa baba yung engine. At ngayon ay sobrang init. It's only 9:43. Yes, ang sakit sa balat. So kung magra-ride kayo, dapat makapal na pantalon and jacket na rin, no? Kasi sobrang init. 9:43. Although syempre yung mga scooters, kung sanay ka sa big bike, syempre hindi naman ganun kalalakas yun. It only has 57 horsepower, unlike mga big bikes na mga 100 horsepower na. So malaki talaga difference pagdating sa takbuhan nito or sa horsepower or sa torque, even sa torque, no? Kaya lang yung comfortability, of course, mas comfortable si scooter gamitin. Hopefully handled si Rudy, one of the best mechanics ng Wheeltech. Oo nga, naka-open yung pinto nito. Ay, hindi, nakatali naman kaya baka managutin yung tali, hahataw pa rin sa atin. Hindi lang ABS ang function ni Akasera guys reminder din to, hazard, ganun. Kakasya ba tayo? Hindi, no? Lapad hindi. Naririnig nyo ba? Hindi raw kami kasya rito. Baka tayo magulungan. Nakakakita ba kayo guys ng mga pickup na nakalabas yung gulong? So ingat kayo doon, kasi pagka nagilidan kayo noon, baka yung driver hindi niya masyadong tansyada yung kanyang pickup, ay magulungan kayo nung malalapad na pickup. Tulad kahapon, may nakasabay kami sa church na nakapark doon. Ako, ang lapad nung gulong niya, almost 50% nakalabas. So pagka babae pa nagdadrive, although before, matagal na rin, 20 years ago yata, pinagbawal yung ganun. Pinagbawal yung mga nakalabas ang gulong. Eh delikado nga kasi, di ba? Oops, ito ang hirap dito, masyado malapad. Samantalang si 10R ay manipis lang. Manipis na, mag-aampa. Although komportable ito, komportable gamitin. Masarap itong Versys guys sa probinsya. Talagang pang malayuan to. Kaya dapat dito hindi ka maidipin kasi nakakaidip sa traffic to. Dapat lalo pag nakalagay yung mga panniers, yung bags to. Ang bigat na nito, then lalo kang lalapad, lalo pang bibigat.
Although ang dami itong laman. Kahit tumigil ka sa magbakasyon ka na 1 linggo, may dala ka mga 1 dosenang damit, pwede kasi ang dami nilagyan ito eh. Sa top box, meron pa sa taas ng top box, meron pa sa side, meron pa dito, may nilalagay ditong bags. Nung nagbigad nga kami, punong-puno ito eh. Although 3 days lang. Ilang days pa tayo nun? 2 days pa tayo nun? 2 days ano? Yarn. So siguro mga 1 oras pa kami dito. What? Actually malapit naman to. Thank you. Okay. Kasya ba? Hindi ba? Ayun. Thank you. Baka meron naman ditong ano, wala ba? Sige. Tinanong mo na si Rudy kuhin dyan. Okay, pwede raw. Morning. Rudy, ano? Na-connect ko na siya. Ha? Na-connect ko na. Na-connect mo na? Oo, kaso hindi siya nakakonect sa ignition. Kasi yung connection na ignition, maraming tatanggalin. Eh, okay na siya, may camera na, na-connect na siya lahat. Ko-connect na sa ignition dito. Kailangan natin sa accessories ilagay. Oo, accessories. So guys, dito na kami sa Wheeltech at ito si Rudy. Siya yung isa sa mga expert mechanic ng Wheeltech. Oh, meron na, okay na. Okay guys, tapos na kami rito. Isang wire lang pala i-connect dito sa may ilaw. Rudy, thank you. Bigyan mo sticker si Rudy. Subscriber ka ba namin? Tingnan natin ha. Okay, Rudy, thank you. Subscribe. Nakapanood na kasi ako dito. Dito kayo. Kaya pala. Panoorin mo yung 10R. Nasaan ano punta? Thank you. Thank you. Yes, ang init, grabe. Bomba. Bomba. Halika. Uwi muna tayo. Sige. Ay, bakit ganun, Han? Settings lang yan. Ang ganda, Bristol. Ang ganda. Okay, pauwi na kami guys. At uuwi na raw kami. So sobrang init. Dito lang sa Imelda. Saan ba gustong dumaan? Sa taas? Dito lang. Ito naman traffic. Mas malapit dito eh. Sa Imelda Felix, yes. So okay na yung camera guys. Functioning na siya. Ayan siya, oh. Okay. Naku, mahuhuli yan, oh. Walang helmet. May bata pang kasama, oh. Okay, marami pa sana kami pupuntahan, pero sa sobrang init, ayaw na ni Uncle Zera, magpa-forward na lang kami. So sa lahat ng tumapos ng short video na ito,
Thank you so much. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hope to see you again on our next vlog. Thank you guys. Bye.